Inaprubahan ng House Committee on Justice ang report nito kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posible itong pagbotohan sa plenaryo sa Lunes, May 11. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Declares the motion unanimously approved. Lahat ng 55 miyembro ng House Committee on Justice na physically present, pumabor na aprubahan ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment. Magugunitang unanimous din ang boto ng komite sa probable cause para i-impeach ang bise dahil sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Bago maaprubahan, may ilang kongresistang nagpanukala ng amendment sa committee report at sa resolusyon. Pinasaad ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Laila De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. May I propose to add a subheading C, letter C, failed to divest all her business interests based on the records of the Securities and Exchange Commission or SEC during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Si House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino naman, pinalagay na si VP Duterte ang nag-utos na ipalabas ang confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Inaprubahan ng komite ang parehong amendment. Ayon kay De Lima, 4 na articles of impeachment ang inaprubahan ng komite ngayong araw. Ang mga ito ay ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Kasama sa mga ebidensyang nakita ng komite sa clarificatory hearings nito, ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise. Ang certification ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mga umano'y tumanggap ng confidential funds gaya ni Mary Grace Piatos. Ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit sa 73 million at 375 million pesos na confidential funds. Ang ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong mga transaksyong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Ang salin ng bise, ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV, at ang video mula sa livestream ng bise kung saan sinabi niyang may kinontrata siyang papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Bago maiakyat ang articles of impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo.
Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice, posibleng maisama ito sa order of business para sa sesyon bukas at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.